Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Inaprubahan ng House Committee on Ways and Means ang isang substitute bill na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa fuel sa panahon ng national emergency o yung kapag biglang tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Mari Ocampo. Mari. Aprobado na nga ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pansamantalang suspendihin o bawasan itong excise tax sa fuel kapag may national emergency. Sa ilalim nga ng panukala, maaaring ipatupad ang hakbang kapag umabot na sa $80 kada bariles ang average Dubai crude oil price sa loob yan ng isang buwan o kung may kalamidad na nagdulot ng malaking pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Ayon sa panukala, bawat suspensyon ay maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan, ngunit hindi naman hihigit sa isang taon ang kabuang panahon ng pagpapatupad nito. Mananatiling epektibo ang kapangyarihang ito ng Pangulo hanggang sa December 31, 2028. At yan muna ang ulat mula dito sa Batasang Pambansa. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Pabirong, ginalaan ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III ang sariling asawa na baka ma-impound ang sinasakyang o minamaneho dahil sa mga paglabag sa batas trapiko. Sa kanyang social media post, ipinasilip ni Torre ang traffic violations. Sabay sabing nagbayad siya ng mahigit 2,000 pisong fine dahil sa traffic violations ng asawa niyang si Patricia. Sabi ni Torre na walang exempted sa batas kahit asawa niya ang nakagawa pa nito. Ang mga paglabag ay nahuli sa ilalim ng no physical contact policy. Dagdag na 64 centavos per kilowatt hour ipatutupad na singil sa kuryente ngayong Marso. Ito'y dahil sa pagtaas ng transmission at generation charges. Mangangahulugan ito ng 129 pesos na taas singil para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour at 321 pesos naman sa kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Nangako si House Speaker Faustino Bogiedi III na gagawin nilang prioridad ang pagpasa ng mga batas na magbibigay ng proteksyon sa mga Pilipino. Sa likod yan ang tumataas na presyo ng krudo na posibleng makaapekto sa presyo ng mga bilihin. Aniya, kabilang sa maapektuhan ng mga uring manggagawa, mga pasahero, magsasaka at yung mga maliliit na negosyo. Kabilang sa mga inihain sa Kamara ang 3,500 pesos na rent subsidy sa may hirap na tao na ipinanukala ni late Representative Martin Romualdez. Ang pag-alis sa travel tax ni House Majority Leader Sandro Marcos na isinama pa ang pagsiyasat sa telecommuting law. Ang pagbibigay kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawasan o alisin ang excise tax. Nagsimula na kanina ang mataas na presyo ng produktong petrolyo na epekto ng patuloy na gulo sa gitnang silangan. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.